Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Brother Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ang pagninilay na ito ay para sa January 1, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 2, verse 16 to 21. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy New Year po sa inyong lahat. Para sa mga advance na nakikinig, maaring naghahanda na kayo sa bagong taon. Sa gospel natin ngayon, narinig natin na nagmamadaling pumunta ang mga pastol upang hanapin ang sanggol na sinabi ng anghel. At nang makita nila si Jesus, ibinalita nila ang kanilang nakita. Samantalang si Maria naman ay nag-ingat at nagmuni-muni sa kanyang puso. Mapapansin natin, iisang tagpo, pero iba-iba ng interpretasyon, mayroong 3 pagkilos. Una, yung paghahanap ng mga pastol. Pangalawa, ang pagbabahagi ng kanilang karanasan. At pangatlo, ang pananahimik ni Maria. At dito, binigyan ng pangalan ng bata, Jesus. Ang pangalang nangangahulugang ang Diyos ay nagliligtas. Yan ang mensahe sa atin ng unang araw ng taon. Ang Diyos ay nagliligtas. Hindi ka nag-iisa, may Diyos na pumasok sa ating mundo. Napansin mo ba? Hindi sa mga scholars, hindi sa mga matatalino, hindi sa mga makapangyarihan, hindi sa mga may posisyon, hindi sa mga mayayaman, unang nagpakita si Jesus. Una siyang nagpakita sa mga pastol, yung mga ordinaryong tao. Kasi siguro yung mga pastol dahil sila yung laging puyat, laging pagod, at madalas sila yung hindi pinapansin ng lipunan. At marahil, kaya sila ang una dahil sila ang sanay na magbantay sa dilim. Para din tayo mga pastol, sanay tayo sa puyat ng pag-aalala. Sanay tayo sa bantay, sa pagbabantay sa problema. Sanay tayo sa tahimik na pagod. At si Maria naman, hindi maingay, hindi nag-post, hindi nagmamadali. Pinili niyang ilagay ang lahat sa puso niya. Sa simula ng taon, baka hindi mo kailangan ng sagot agad. Hindi kailangan na habang kumakain ay picture agad, kaharap kagad ay cellphone. Baka ang kailangan natin, kagaya ni Maria, katahimikan. Tumahimik muna tayo, kagaya din ng mga pastol, para marinig natin kung saan tayo inaakay ng Diyos. Dahil ito ay para sa ating January 1 reflection, I would like to invite you to please close your eyes.
Sandali tayong huminto, sandali tayong magnilay. Pumunta ka sa lugar na wala mo nang iistorbo sa'yo, magde-distract sa'yo. Maybe for the next 3 to 5 minutes. Close your eyes. Take a deep breath. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Just be sensitive on your surroundings. Narinig na ingay sa labas, sa paligid. Ingay ng iyong electric fan, ng iyong aircon. Just be sensitive. Feel your body. Madiin ba yung pagkakapikit ng mata mo o very light lang? Nangangalay ba yung mga paa mo, yung tuhod mo? While you close your eyes, I want you to think, isipin mo na ang isang sabsaban. Isang sabsaban na simple, tahimik, hindi engrande. I want you to see na sa sabsaban na yon, merong isang sanggol. Hindi nagsasalita, pero ramdam mong may dala siyang pag-asa. Habang ikaw ay nandoon sa senaryo ng sabsaban, sa katahimikan ng paligid, sa katahimikan nito, sabihin mo sa Panginoon ang daldal-dala mong pagod, ang iyong takot. Kwento mo sa Kanya ang iyong pangarap sa 2026. Kwento mo sa Kanya ang hindi mo masabi kanino man. Para ka nagkukwento sa isang sanggol. Mukhang hindi sumasagot, parang hindi ka naiintindihan. Pero minsan, ganyan ang Diyos. Nagdadasal tayo, nakikinig siya sa atin. Yes, ikwento mo lang sa Kanya yung mga pagsubok na pinagdaanan mo ngayong 2025. Yung mga blessings na na-receive mo. Ano ba yung nilulook forward mo ngayong 2026? And I want you to think na merong marahang bulong sa iyo na nagsasabi, narito ako, kasama mo ako sa taong ito. Ito yung paalala sa atin ng sanggol sa sabsaban. Hindi tayo mag-iisa ngayong 2026. Take a deep breath. Inhale. Exhale. Just close your eyes and allow me to lead you in a prayer. Panginoong Yesus, sa unang araw ng taong ito, dinadalhan ka namin hindi ng perpektong plano, kundi ang bitbit ko ay yung pusong handang magtiwala. Tulungan mo akong matutong maghanap tulad ng mga pastol. Hanapin ka kahit pagod na ako, kahit madilim na ang gabi. Turuan mo rin akong matutong manahimik tulad ni Maria na kahit hindi pa malinaw ang lahat, ipagkatiwala sa iyo ang mga bagay-bagay. Lord, as I close my eyes, basbasan mo yung aming taon, yung aming pamilya, yung aming trabaho, basbasan mo yung aming puso.
Ikaw ang aking simula. Ikaw ang aking lakas. Ikaw ang aking pag-asa. Amen. Take a deep breath. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. At the count of 3, dahan-dahan, idilat mo yung iyong mga mata. 1, 2, and 3. Happy New Year po sa inyong lahat. Kung na-bless po kayo ng ating reflection for today, gumaan yung puso natin, i-share natin ito sa ating mga GC, sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan. Baka meron din tayong mga kakilala na tahimik lang. Baka meron tayong kakilala na pagod na rin sa bagong taon. Baka meron mga taong kailangan makarinig na may Diyos silang kasama. Hindi mo kailangan magpayo, hindi mo kailangan magpaliwanag. Simply click the share button. Maging pastol ka rin sa kanila na nakatagpo ng pag-asa at hindi mo ito tinago. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, laging nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless our 2026.